Salamat sa aking matalik na kaibigan na si Rodrigo Duterte. Ito ang tunay na walang iwanan. Yan ang post ni Bangag noong 2016 mga kababayan. Napa Duterte fist pa ang Bangag mga kababayan na pangiting-ngiti pa ng ganyan na. Katabi si Tatay Digong Duterte. Dahil mga kababayan, nung panahon na tumakbo si Tatay Digong Duterte, nanligaw din mga kababayan kay Tatay Digong yan. Gustong mag-vice president din si Bangag mga kababayan. Tinanggihan ni Tatay Digong. Ayoko sa'yo Bangag. Ayoko sa'yo. Si Cayetano ang kinuha ni Tatay Digong Duterte mga kababayan. Kagaya ni Trillanes na natanggihan o nagtanim ng sama ng loob si Bangag mga kababayan. Pinakulong si Tatay Digong Duterte. Yan ang totoong Judas. Judas version dito sa Pilipinas. Panoorin niyo po ha. Jesus was betrayed by his closest friends. Yes. Si Tinraidor. Judas, even Si Judas. Dito sa mga kababayan Pilipinas, Marcos. Version ni Judas. Peter denied him, right? Yeah. And I see this happening Right now. I'm not saying, hindi ko hinahalin tulad. No, actually, hinahalin tulad ko si PRRD kay Jesus, no? Yung sa dinadaanan ni Yung dinadaanan mga kababayan, nung mga pagtatraidor. Hindi lang naman si Bangag mga kababayan ang nagtraidor. Pati yung mga kasamahan mga kababayan na yung taga PDP Laban, sina Coco Pimentel, sina Pacquiao, yan, sina Rimulya, sina Anyo, napakarami mga kababayan. Nagtraidor nung bumaba si Tatay Digong Duterte. Mabuti nga etong mga etong ating mga ka-DDS mga kababayan. Yan ang totoong ka-DDS. Hindi iniwan si Tatay Digong kahit wala na siyang kapangyarihan. Of course, even the entire country, the Filipino people, the Petrolians, di ba? Hindi ko akalain na ganito pala ka magnanakaw, no? Yeah. Kasi yung pagboto natin kay Bongbong Marcos, isang malaking pagtitiwala yung binigay natin sa kanya, ipinagkatiwala natin ang... Dahil, sabi niya mga kababayan, continuity papatuloy niya ang sinimulan ni Tatay Digong. Sino ba ang hindi magtitiwala dyan mga kababayan na nag-promise? Ituloy ko. Bangag pala mga kababayan, mabubudol. Mga buhay natin, mga buhay ng mga anak natin, ipinagkatiwala sa kanya ang kayamanan ng Pilipino, pinaghirapan ng Pilipino. Pera. Bawat sentimo na pinaghirapan, meron siyang poder doon, meron siyang kapangyarihan na gawin kung ano yung dapat. Pero ang ginawa niya, yung hindi dapat. Diba? So, grabe yung betrayal of public trust ni Bongbong Marcos. Kaya nga negative na ang trust rating di ba? Negative. Yes. So, itong dinadaanan. At saka, I don't know, I really feel a lot of times that the Filipino people is being crucified. Yung sinabi nga ni Cora Guidote, di ba, na yung sa BSP. Pinapako na tayo, napako tayo mga kababayan ni Marcos sa Cruz. Ang government scammers talaga itong mga ito. Yan ang ginawa na ng she could budol. not think of one agency in government na hindi kasama sa conspiracy na ito na nakaw sa Pilipino. Di ba? Yeah. So, yeah. Go ahead, Kat. Talagang nagsama-sama. Yung mga mga kababayan, yung mga drama wave andun di ba, sa mga ads sa Facebook, mga flick reels and net short na mga short movies na mga Chinese. Palaging sinasabi, exactly! Exactly. Kaya mukhang nahawa tayo dyan sa exactly mga kababayan. Sila Pero alam mo, Doc Lorraine, nakatalata din sa sa awit, chapter 27, verse 4, na sabi ng Panginoon ay umasa ka sa Panginoon, magpakatatag at magpakatapang tayo, 'di ba? At para magtiwala tayo sa kanya kasi ang mga bagay-bagay sa mundo, tayo'y katawang tao lang, 'di ba? So, sabi ko lupa. Kanina, talagang kailangan nating maranasan to. Pero para maranasan natin to at makita natin ang katotohanan and tayo na mismo ang maghusga at magbigay ng desisyon kung ano yung dapat nating gawin ngayon para sa ating bansa. And ang nakakaya, I'm very disappointed talaga. You know, sabi ko nga di ba, yung mga leaders na nakaupo, karamihan dyan, lalo yung yung secretaries natin, department secretaries natin, mayayaman sila
Pero parang, di ba dapat ako ay Kaso nga lang delikado pa yung mga mayayaman mga kababayan no, na mga greedy, mga gahaman. Dahil kung magnakaw, grabe. Ubus biyaya talaga mga kababayan. Hindi na makukontento na magnanakaw ng thousands, millions, and billions talagang nanakawin ang mga wisit. before, di ba may thinking tayo na, hindi na yung magnanakaw or anything kasi Oo. mayaman na sila. Oo nga, di ba? Sino bang pinakamayaman na senador dyan? Di ba dati si Pacquiao? Magkano lang ang ni Pacquiao? 1.4 billion? Mayaman na daw. Trilyon ang mga kababayan Nasa kaban. Talagang magnanakaw yan mga kababayan. Hindi natin sinasabi si Pacquiao ha. Pero kahit bilyon na yung pera. Dahil sa greed mga kababayan, walang kabusugan. Magnanakaw at magnanakaw pa rin ang mga yan. Yung pala mas malala when you try to think about it. Kasi, because mayaman na sila, yung million normal. So, they don't want millions. They want billions. And trillions, di ba? Pinakamalaking mga magnanakaw ang mga mayayaman. In the whole world, it is like that. Oo. I've also experienced Tapos, in my... ano pa yan mga kababayan? Yung taxes niyan, hindi pa patas, bumayad. Hindi katulad natin na direkta, kaltas mga kababayan sa kanila. Marami pang marami silang mga palusot. personal life that the most generous are the poorest. Oh, yes. Tumatakbo kasi ako sa village, no? Tumatakbo ako. Tapos lumalabas ako. Tapos, kasi yung village na katabi namin, yung katabi ng village namin, meron doon, squatters area, slums, pero inaalagaan ko yung area na yon. Punta ako doon. Alam mo, pag tumakbo ako doon, magyayaya silang kumain ng breakfast na... Yung mga mahihirap mga kababayan kapag mayroong bisitang mga nakakaangat, kakatayin pa yung mga alagang manok para ipakain lang. Tapos kung ang mahirap na mahirap bibisita dun sa mga mayaman, biskit lang mga kababayan, at minsan hindi pa haharapin dahil baka uutang. Isang itlog na talagang, yung talagang out of the... And I can use their CR. But if I run in my village where nakatira mga senators, mga ganyan, you think you can knock and say, can I use your CR? You cannot. Hindi. Because Bawal. Baka magnanakaw ka. sila, magdududa sila sa'yo. Magnanakaw ito. Kasi siguro mga magnanakaw din sila. So tingin nila lahat magnanakaw. Diba? So really, no, the biggest thieves right now are mga mayayaman. Even in the whole world, no? Exactly. Yung yung 1%er, yan yung mga kriminal. Yan yung mga kriminal talaga. At organized crime ang mga yan. No? Mga elitistang yan. Yeah. Takot silang mahirapan di ba? If they can get more, and then lifestyle itself, di ba? Ang sarap ng buhay nila. So, they don't wanna ayun lang, baga sa nakahiga ka na sa kama, ba't ka ihiga sa papag, di ba? If they can kung pwede lang magkaroon sila ng floating bed, di ba? Or flying bed. Diyos ko Lord, dapat pa yan mga kababay, pahigain yung mga kawatang yan sa kamang gawa sa durian. I also think Kathy na marami akong kaibigan na mayaman, mababait naman, no. Oo. Yung hindi yung kayamanan yung problema pag gumawa na sila ng altar sa pera at sa kapangyarihan, Sinasamba. Sinasamba na nila yan. At yan na yung meaning ng buhay nila. Nakikita ko, wala na silang kaluluwa. Nako-corrupt yung soul nila. Walang kaluluwa! At tingin ko, no, I don't know if it's parang built-in yung punishment na hindi na nila nararamdaman yung simple pleasures in life. Wala na. So it has to get wilder and wilder and wilder. And they are so cut off from themselves and their souls. They lose their souls, in other words. Tama ka naman dyan, no, Doc Lorraine. Talaga namang may mga mayayaman din na mababait. Yeah. Marami mga kababayan. Ang sinasabi lang natin dito, etong mga politicians na magnanakaw mga kababayan. Kung sino pa yung mayaman na politician, yun pa ang sobrang laki ang nanakawin. Yes. Kasi alam mo, those are the people, those type of people kasi God-fearing yun. Alam mo yung talagang mas priority. Kasi if you are so blessed and your life is self-centered, yung centered mo, ang gitna ng buhay mo is si God. Even sa pagiging asawa, hindi walang titibag Magta-try ang demonyo paulit-ulit kasi nga 'di ba kapag mataas ang faith mo, talagang yung tukso and everything, lalapit ang demonyo sa iyo or kukuyugin ka, 'di ba? Kapag magandang intention mo. Which is again, it's not us being trying to compare PRRD, but
You know, sabi ko nga, 'di ba? Parang sino man ang hindi makasalanan dyan, you cast the first stone. Batuhin nyo si PRRD. Pero tingnan nyo, whether, sinong pipiliin nyo? Yung mamatay or makulong? Yung mga ba nag-addict at saka mga drug lords na salot ng lipunan? O yung totoong biktima na mga ordinaryong Pilipino or mamamayan na bata, matanda, babae, lalaki na pinaperwisyo, nanay, tatay, Pinaperwisyo. pinapatay, 'di ba? Ginagahasa. You know, talagang nagiging salot ng community natin So ako, I will not apologize. I'm a born again Christian. Sabihin nila, oh, it's against the Bible for you to kill. You know, it's in the Bible also, 'di ba? Parang si Saint Babal, pinabalik-balik ko tayo si Saint Michael Archangel, paulit-ulit 'yan. Pag si Saint Michael Archangel nakakita siya ng demonyo, wala yung forgiving, hindi niya yung pag-explainin. Papatayin niya. You know, no explain. Kasi alam mo, you choose to be the Papatayin ang devil demonyo. Yeah. You choose that path. So bakit kita bibigyan ng chance na bubulahin mo ko? Not na siguro yung magpo-forgive ka. Oo nga mga kababayan, no, yung si Archangel, may espada Talagang, parang ngayon, yung nangyari sa atin, yung mga magnanakaw dyan, mamili kayo. Di ba? Gusto nyo ba hanggang 2 years from now, tapos na yan? Kasi kahit sino uupo dyan, talagang may i-crucify. Same. So lahat ng kasabwat dyan, talagang may madadali. So, would you rather choose to be the witness na ginamit na, pwede yung sabihin wala kaming choice, nakisama kami, natakot kami. Kasi sobrang grabe yung pero nagnakaw, wala din mga kababayan. Walang choice pero nagnakaw pala. bubuli sa amin, di ba? Or you stay there hanggang sa 2028, lahat kayo mapapalitan sa posisyon kasi nakita ng mamamayang Pilipino na wala kayong ginawa, na nalulugmok na tayo. Sunod-sunod Doc Lorraine, napansin mo, para sobrang malas ever since umupo sila. Wala talagang Sobrang mabuting malas, nangyari sa pag-upo bansa na natin. Marcos. Alam ko maraming ko kontra, pero sabihin nyo sa akin kung hindi totoo, di ba? Di ba? Akalain Sino mo, kontra? Sino di ba? kontra? Kaya nga, hindi lang yon. Parang, eto saan ka? Akalain mo bang magigera ang Iran tsaka ang Amerika? In the middle of na inaaway ng bansa na nila Tariela, ang China? O bigla lang itong sumabog lahat? O ngayon, anong masasabi na niya? Wala siyang sinasabi. Magsalita siya. Di ba, yabang-yabang natin Di ba? So, Pero yung alam sinasabi mo, ko, Diyos mismo Cathy, gumagalaw. Oo, pero alam mo, Cathy, no, yung issue na yan, no, yung Iran-US war, Yeah. kita mo fragmented talaga ang gobyerno kasi iba yung sinasabi ni Bangag, iba yung sinasabi Bangag. ng AFP. Sa AFP, ang sinasabi niya, hindi sincere ang China, 'di ba? Yung suspicious siya no sa China. Pero si BBM, ang Si sinasabi niya Bangag, guys. reset ng relasyon. Diyos ko Lord, nasaan ang reset mo nga Ibig po? sabihin kasi nagbe-beg na tayo for oil 'di ba? So Yeah. yung makikita mo yung leadership ni BBM napaka-weak na Yeah. the people Inutil. under Inutil. him. No, sige po. Kinokontra siya. Hindi siya nirerespeto. Kasi nung panahon ni PRRD, ang pwede lang magsalita dyan siya lang. Pagdating sa China, siya lang. Hindi siya pwedeng, at saka orders niya yon, hindi pwedeng ibang magsasalita. At saka pagka Oh, dahil kung mga kababayan foreign policy yan sinabi niya lahat kami toe the line, 'di ba? Yun ang very strong na leadership. Yeah. So, walang away-away, enemies to none, 'di ba? Friends to all, enemies to. So ngayon nakita na nila ngayon yung pragmatic value ng independent foreign policy ni PRRD na napaka-genyo. Henyo Genyo. talaga yung independent foreign policy. Ito, nakipag-away sa China, 'di ba? Kati-kati, teka muna, Bangag. may papakita ako sa iyong video. O sige. Ito this is in relation to the maletas, no? Okay. This is from the page of Attorney Levy Bagilod and Baligod. Baligod. sorry, Baligod. Yeah, sorry. it's okay. Ayan. Oh. Makikita mo paano nila bilangin. Grabe Ganyan lang, no? Grabe, no? Maleta gang. Ganyan lang. Iba din Ang laman niyan, mga 56 million each. Oo, depende sa size di ba? Yan. You know, katulad nito, hindi na lang ito pwedeng masabing AI kasi hindi siya flawless. Second, live video siya.
'Di ba? Katulad nung merong draw nag-metadata siya. Paano ka mag-metadata wala si original copy? Napaka-stupid nun, 'di ba? Ang pinag-uusapan mo yung vlogger, 'di ba si Si One Blue na ba 'yon? O One Blue na vlog Oh, ba 'yon? tapos naniwala si Boeing nun, mga kababayan, no? Whatever. na sinabi niya, ano yung sinabi niya? Sinabi niya na yung kay Attorney Levy Yung Ortiz, photos from yeah. pina-analysis Metadata daw. daw. niya. Oo. Look at this, oh. 'Di ba? Paano mo gagawin 'yon na wala sa yung original copy? Parang eto, like yung airplane na 'yan, 'di ba? Yun yung sinabi niya. Napaka-peke. Alam mo, bago kayong magagaganyan, baka malay nyo, hindi nyo alam, napaka-forensics na yan sa abroad lahat. Tapos bumulaga sa inyo yan. Di ba? Hindi, kasi Masampal kayo. ganito, i-klaro natin. Ang sinasabi, ang criticism doon is that pinameta-analysis daw niya. And then it was a Metadata. fake. But yours, Hindi, ano daw, yung date daw, 2018 or 19 daw, sa metadata. Tapos ang tanong, mga kababayan, yung na metadata niya, original saying, ba yun? and the experts are saying, you cannot have a meta-analysis without The The original. original with you, photo. diba? So, he's lying. Ito mga bayaran Yes. He's even hiding, she or he is even, or them, they're, Yeah. they're Them. hiding behind a blog, diba? Wala yung mukha Yes. nila at pangalan nila. Oo. And billions are being spent, maybe Oo. even trillions, Yes. para magpamudmud Yan, sa mga kababayan. media, diba? Exactly. Exactly. Vloggers. Oh, hindi, tsaka ibang level din, no? Ako talaga, parang even yung mga mainstream media, yung mga sikat, Bayaran. how can you do that na parang wala kayong ginagawa? Parang ang bababaw minsan ng mga Oh. pinopost nilang mga issues. Alam mo yon, yung sobrang yung simple, perfect O kagaya nung mga kababayan, babalo no, na babae na swangit, mga kababayan. Grabe, hype na hype sa mainstream. example, hinahype mo yung Kamuning Bridge in the middle of it. Footbridge pa lang, ha? Hindi nga- Naglalabasan tong hindi mga nga- hindi tong nga- mga katiwalian, nakawan, yung Brave 18. Hindi nga bridge talaga, footbridge. Ang ginagawa nila talaga, alam mo, ang Tuloy. style nila kasi, less talk, less mistake. 'Di ba? Yun ang style nila. Gastok, ang daming talk nga ni Claire Castro. Pero the more ka kasing ganun, the more kang guilty. The more, yung isang example din, yung pagsabi niya, yung pag-iwas din ni BBM, at Babahan. saka ng kanyang asawa at anak, na magpa-hair follicle test, di ba? Hmm. Hindi sila kumikibo dun. Kasi kung ako, Wala talaga, no? Wala rin denial. Sila Lisa, mga kababayan, wala rin denial. Na, hindi ako addict. Wala. Sila Sandro, hindi rin deny. Wala lang. Hindi lang namin papansinin. leader ako, I'm not guilty of anything for the peace of mind of my fellow Filipino sa mga pinagsisilbihan ko bilang presidente. Magpapa-hair follicle test ako. Wala silang ginawa, di ba? Baka mag-positive Ayaw sila They don't really care. Disgrasya. Kasi totoo yun, di ba? Anong alam niya ni Katibinag na mag-positive sila, mga kababayan, dahil nakita niya mismo inalok nga siya ni Lisa daw na, do you want some? Tapos galit, mga kababayan, dahil ayaw bumangag ni Katibinag. hihita mo dun? Ayun. Kati, nung nakakasama mo sila, 'di ba? Nakita mo siya, 'di ba, na nag-cocaine sila. Kasama din si Lisa Marcos. Siya talaga yung malakas, di ba? Ago! Then, tsaka sabi ko nga. Nag-alok, malakas bumatak si Lisa. Alam mo, yung mga yan, kaya pansinin mo, yung mga tinalaga nila dyan na tao, karamihan dyan, kajaming nila. So, wag na kayong lumayo. And kapag dinibunk nila or nirebat nila ako, ang hamon ko lang sa kanila, hair follicle test but not in the Philippines. Let's all go to Singapore. Tapos dapat, habang kinukuhanan ka ng buhok or anything, live video yun. Mamaya dayain mo, ibang buhok mo. Oo nga. Hindi dapat dito. Diba? Dapat may both side, may testigo. Yeah, Ayun. very, very worrisome yun, Kati, no, that you're saying that cabinet secretaries are also into drugs, di ba? Yes. Si Jason sa nga, mga kababayan, may post, no? May namatay na daw, mga kababayan, na kasamahan. Kasamahan ni Bangagers. Nadedo daw, mga kababayan. Dahil bumatak kahit si Mana Sancha. Di ba, I asked you the other day,
Bakit si Chu Laurel wala naman ngiwi-ngiwi, 'di ba? Di naman ngiwi-ngiwi, 'di ba? Because we want him to take a drug for Secretary Chu Laurel. Yeah. Is it true that you take cocaine, 'di ba? Ooh, You're- friendship yan, best friend yan, yung BBM mga kababayan, kahit ano, nagpunta sa Amerika na yung agriculture natin sa Amerika sa Pilipinas, hindi naman kagaya ng Amerika, andun, sumama. And then you said that kasi marunong siya, hindi siya yung araw-araw or ganyan. Yeah, kasi ganun ang mga user Meron yung ano may tinatawag dyan na cocaine jaw, di ba? Kapag Yeah. sobra ka na everyday mo ginagawa, talaga grind. Hindi to, Yeah. Yung iba yung TMJ, iba yung grinding ng cocaine jaw talaga Tapos, yung isa pa, yung iba naman gumagamit pero hindi sila everyday. So, they know how to handle it. Kaya yung iba hindi rin pumapayat. Kasi, papayat kapag sobrang hardcore ka Yung iba na-immune sa drugs. Yung iba, kaya hindi pumapayat kasi marunong. Like, pag nagtitake ka kasi you don't eat, diba? Ng drugs. Tapos, ang gagawin lang, may downer siya. It's either magmumogs ba yun or magmamariwana. So, para antukin, gutumin. Para, grabe, they know how to do it So, ako, yan ang sinasabi ko pala. Tingnan yung mabuti. Tsaka, pansinin nyo yung mga yan, bad breath. Talagang grabe magpawis. Ganun yan, kitang-kita mo yan. Yun. So, iba talaga yung nangyayari sa Pilipinas, di ba? Wait. Question, Cathy. Maaari ba yon sa pagkakakilala mo? Kasi you were part of that culture, di ba? You're part of that crowd for a very long time, di ba? Because of Tony Boy, Floyrendo, di ba? Na close friend, na inner ni Bongbong Marcos, di ba? So, Yeah. pagka ganun ba, kunyari, nagyayaya talaga sila? Yeah. So, hindi. Yung concern ko kasi, Yeah. ang PSG ba? Ginaganyan na nila? Ito bang si Browner ay jamming na din? Ito bang si Claire Castro kaya ganyan magsalita? Lukaret na lukaret? Ganyan? Yun yung concern ko. Actually, wala akong pakialam sa mga yan. Wala akong pakialam talaga personal life. I don't really give a shit. Pero, Yeah. when it comes to the country, hindi ka pwede mag-drugs Hindi. dyan pag habang Hindi. nandyan ka, no? So, that was my question. My question is, nangyari yung sa circle na yan, kasi I've never taken drugs Never. So, I don't know kung ano yung, sige nung college, nag-try ako marijuana, ganyan. Yeah. Pero hindi lang ako. So, yung question ko, yung circle ba na yan, ano ba sila? Nagyayayaya ba yan? Yung mga yan? Because, I'm asking this because, napaka-strange ng behavior nila. Yung mga pinagsasabi ni Claire Castro, ano yan, di ba? So, Oo. nagtataka ako, juma-jamming na ba itong mga ito? Di ba? Yan katulad si Garin, juma-jamming ba yan? Di ba? Alam mo, hindi ako magtataka. Possible yan. Kasi they will not surround yung sarili nila with people that they don't trust. Ganon? May ugali silang ganun lahat na, So, hindi pwede. Trust means dapat juma-jamming ka with us? Oo, makikisama ka. Kasi iba rin sila Kaya ako, alam mo, na-realize ko nga na kaya hindi niya ako, yung ex ko, kaya hindi niya ako masyadong pinasasama. Kasi, nung na-meet ko naman talaga siya, hindi ko talaga alam na gumagamit siya. So, yun, makukuhuli mo di ba? Kasi hardcore nga, di ba? Mga hardcore sila. And, they do it in the house, they do it sa mga club na pinupuntahan nila, publicly Alam mo yon Kasi part owner din yung iba ng clubs. Natotolerate yon. So imagine mo, even in a club na sikat, may mga bata doon. If they see you, sikat kang tao, mayaman ka, you're doing it publicly, magiging normal sa paningin ng mga kabataan. You're not a good example of this country, di ba? Nakakaya, yun yung sinasabi ko, di ba? Ang sa akin, after everything, ang pinakabobong tao sa akin is yung mayaman ka na, nakapag-aral ka sa magandang eskwelahan, pero nagdodroga ka pa rin. Ang malala, ang tanda mo na nagdodroga ka pa rin. Diba? Sagwa mo. Diba? Ang pangit Yeah, totoo yun. Totoo yun, Doc. Kasi imagine mo yan, hindi, tingnan mo. Iba ang sinasabi ni Claire Castro, minsan sa sasabihin ni BBM. Hindi sila nagtutugma. Everybody, diba? Iba-iba, kanya-kanya sila. They have so much ego. Tapos, si Claire, kaya bumababa daw ang trust rating ni BBM dahil daw sa mga fake news peddler at saka trolls. Sino mo may budget? Di ba PCO 2.8 billion? Di ba? Kayo may budget. So, meaning, ano yung punto mo? Ano yung punto mo? Nagda-drugs din si juma-jamming din si si may Claire possibility The only way na ma-debunk nila tayo and all. Again, you go to Singapore, make a live test na may mga witness,
on the side ng mga nagkikritiko at sa side nyo. Naka-witness habang ginagawa niyo yung mga test. 'Di ba? Pag The ikaw only ay, way. pero pag ikaw ay inosente, call! Sure! Oh, diba? Diba? Exactly, 'di ba? Pag ikaw ay durugista, putya, hindi mo gagawin yan. At saka napanood mo ba yung sinabi ni Kong Mike Defensor na yung sa Yeah. PN, 'di ba pag nagda-drug test ka, binaba ang level nung drug Yeah. test. So, Hindi kasi ikwento mo yon, ikwento mo from the start yung mga workers niya. yes, Ikwento mo, oo. diba? Oo. Nung una, Ikaw na, Doc, ikaw na. nung time ni PRRD, Yeah. 2 or 3 lang ang nag-positive. Oo. Siyempre, wala na sila. Hindi sila pwede kasi nag-positive ka sa drugs, di ba? Tapos, ito ngayon, pinatest nila yung mga trabahante nila, about 100 of them. 20 plus ang nag-positive ba? Oo, no, 20, Plus- 20, oo, plus. Tapos nalaman pa na dahil yan ang pangulo na yan, yung threshold binabaan pa nila. No, yung definition nila ng positive. Inakyatan nila. Correct. So that mas mahirap mag-positive. So, Oo. ibig sabihin, kahit na nagdroga ka na at positive ka, pwede ka pa ding mag-negative. Yan ang kalokohan. Ito yung sinasabi natin, no, na having a leader like that, no, is destroying our country on so many levels. Talagang winawasak tayo ng mga yun. So, dapat mag-resign na yan. Kati, so yung question ko ito ngayon, ha, kasi nga you were part of that group, ano yung outstanding na characteristics nila? Parang God. Like, ako, palagi ako sinasabihan na, nako, huwag kang makikipagkaibigan yan. They want, kasi may clannish sila eh. May sarili lang silang grupo. No, pinapansin nila yung iba, may kabaitan sila, pero more on yung pagiging mata pobre talaga nandyan na, nako, kakaibiganin ka lang yan kasi gagamitin ka lang dahil may pera. So question, kasi ito yung tingin ko kay Claire eh. Parang si Diwata yan eh. Siya na yung Diwata. Kaya kilig na kilig siya dahil pinapansin siya ni Lisa Marcos. Di ba? Kilig na kilig siya. Pero hindi niya alam na ginagamit lang siya. Oo naman. Sa mata ni Lisa Marcos, hindi kayo magkaibigan, Claire. Hindi kayo magka-level. Hindi kayo magka-level at shy ka sa kanya. Correct. Di ba? So, Correct. yung nalaman ko kasi, no, may nagkwento sa akin na reliable source, na yung mga damit na pinagsusuot daw ni Claire, galing daw yan kay Lisa, na may binibigyan siya. Diyos ko, papangit kaya ng mga damit niya. Correct. Kung sa bagay si Lisa Marcos din naman, hindi naman maganda yung mga damit. Hindi, ako sa totoo lang, yung una, yung image consultant kasi ako the way I read Yeah. nung mga first time na lumabas si Auntie Claire, sobrang papansin yung mga outfit niya na outrageous talaga, na talagang gusto niya makita, mapansin talaga siya ng tao. It's a strategy na, okay, para tingnan natin. Even though, kasi even na nabibwisit sa kanya yung tao, tapos pero gano'n yung outfit niya, pinipintasan siya, nagkakaroon siya ng views, di ba? Pero yun nga, sa totoo lang, yan din ang nag-cause talaga ng lalong pagbagsak ni PBBM. Di ba palaging reason niya, magmi-meeting po sila. Ay, kakausapin ko po ang Pangulo. Ay, wala pa po akong idea, hindi pa po namin napag-usapan. Hindi pa po kami nakapag-usap. Ganun paulit-ulit yung ano niya eh. Pero Cathy, mahirap ang trabaho niya kasi kunyari ikaw si Claire. Ang hirap ko yung depensa. Ang hirap, 'di ba? Oo. Sa totoo lang na nasa PCOO kami. Yeah. Mahirap lang siya kasi meron din kaming sariling build. Yeah. Ang nirebuild talaga namin yung government communications kasi yung minana namin kay Pinoy, naka monoblock na chair, analog, no? So, Yeah. So, nagsarili kami, pero napakadali, kasi presidential communication, so, Yeah. yung programs ng president, di ba? At saka yung para sa akin, para makilala siya ng, gusto ko mahal ng Pilipino si Digong, no? Paano mo siya mamamahal kung hindi mo siya kilala? Paano nila Correct. makikilala kung hindi mo pinapakita kung sino siya at pinaparinig, di ba? So, madaling ibenta si Digong. Sobrang Yeah. dali ng trabaho namin.